kung kasi pipili tayo mga kaibigan, kung saan ang susundin natin. Kasi alam mo yung kaaway ng Panginoon ay gagamit din siya talaga ng mga, tao na para tayo mahulog sa patibong ng kaaway ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpapaalala din sa atin na na kung mali yon, kung ano ang yung tama. At, praise God talaga 'no, kasi sa Facebook ko meron akong, ano ba yon yung meron ako kaninang umaga ko lang na na ano basta nag-appear lang siya sa ano ko, sa aking titingnan ko nga, i-check ko muna yung Facebook ko. Nag-appear lang siya sa newsfeed ko tapos, shinare ko lang din. Siguro naman yung mga ka-Facebook ko ay kung nakita nila yon, kung nabasa nila yung ano ko. Kasi meron akong ano mga kaibigan, nagse-save kasi ako ng yung verse of the day. Minsan ito hindi ko pinapansin mga kaibigan kasi sa sobrang busy, inaano ko na lang na, mamaya ko na lang i-check. Tapos iwan ko ba ngayong araw na 'to, kasi daily kasi 'yan. So, iwan ko ba yung araw na 'to at talagang naging curious ako nga, sige nga basahin ko na kung ano yung verse of the day ko. Tapos ang nang nabasa ko, ito yon mula sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Ang nakasabi dito, "But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one." Imagine, it's connected sa aking prayers mga kaibigan dahil ang isa po 'yan talaga about sa aking, dito sa aking Facebook at saka sa YouTube. Isa po 'yan sa pinagdasal ko na sabi ko, "Lord, ano bang kabuluhan? Ano ba ang meaning? Bakit hindi ko naman magawa ito kung hindi mo ako dinala dito, 'di ba? Kung hindi ikaw ang may gawa, maggawa ko ba yung ganito, Lord?" Sabi ko, normal lang naman akong tao tapos yun nagsasalita ako ng mga salita mo tapos dinala mo ako sa YouTube. Tapos sabi ko na basta ano-ano mga sinabi ko, mga anong pinagdasal ko mga kaibigan 'no. And then ito nga mga kaibigan ay sabi ng Panginoon na, "But the Lord is faithful who will establish you and guard you from the evil one." So mga kaibigan 'di ba kahawig siya, tugma siya. Gano'n ako mga kaibigan, 'di ba nag-testimony ako na mula pa noon 'pag may mga prayers ako minsan iniisip ko pa lang ay yung sagot na ano ko ba nakikita ko. So 'yan dahil dito mga kaibigan, nagkaroon ako uli ng lakas parang ay hindi ako dapat manghihinayang ano ba yun, hindi ako dapat manghihina. So kahit na may tao o wala, pagpatuloy ko kasi si Lord naman ang content ko, si Lord naman ang sinasalita ko. So nasa sa kanya 'yan, 'di ba? Hindi naman ako nag-YouTube para magpapaangat. Basta ang pinapaangat ko ay si Lord. Kaya sabi ko, bahala na si Lord, bahala ka na Lord, basta ako gaganapin ko yung kung ano yung gusto mo. So yon dahil dito mga kaibigan ay parang talagang ako nabuhayan uli. Sabi ko mag-prepare na ako kasi sabi ko talaga sa totoo lang kagabi, sa kahapon, ayoko munang mag-live talaga. Ayoko muna talaga sanang mag-live. Kasi na ano talaga ako mga kaibigan, I feel so down talaga na ayoko talaga. Pero ayoko na mag-live muna, Lord, sabi ko. Pero parang hindi pwede kasi para bang ano ba yon yung nakatali ako sa kanya na gumawa ng mabuti. Yung bang kahit ayaw kong gawin, pero hindi pwedeng hindi ko gawin, kundi susundin ko talaga siya. Kasi Diyos siya, di ba? Hindi ako ang masusunod. Si Lord talaga ang masusunod. Kaya, hi, Ma'am Ligan. Thank you so much sa pagpunta. At so yun mga kaibigan, yung sabi ko bahala na Lord kung may tao o wala. Basta yan, ipaano ko gagawin ko yun nga ang yung gusto niya. And then, nag-aano ako bali nagpapalipas oras ako mga kaibigan. Nag-aano ako sa mga save photo ko. Mayroon ako nakita na parang naano ako ba yung, ewan ko kung makita ninyo po, ipapakita ko sa inyo. At shinare ko sa group namin
yung pic na yon. Ito po mga kaibigan, kasi yung talagang inaano ko lang yung presensya ni ni Jesus Christ. Ito mga kaibigan, nakikita niyo po ba? Yan. Yan ang ginawa ko mga kaibigan na kasi naka-save lang talaga yan siya sa ko sa aking, photo saver. Tapos sabi ko, gagawa ako ng content na yan ang aking thumbnail sana. Pero ewan ko ba ngayon, sabi ko na feel ko na gusto kong i-reach out talaga yung si Lord ba na yung dahil alam ko naman na God loves us talaga, at siyempre individually, 'di ba, we can declare naman kung if God love us. Ako talaga ma-declare ko talaga na God love us, Jesus loves me, yung parang love na iba, meron kasing love as our family, our husband, our children, and love of God. Ang love kasi sa Panginoon yung sa puso lang talaga siya, hindi natin siya hindi natin ma-feel yung yakap niya, pero yung sa puso na sa ilalim yung pagmamahal na yun, nasa isip lang din natin, yun ang naramdaman ko sa sarili ko na hindi siya mawawala sa akin talaga, na yung love talaga niya, yung wala talagang makakapagtanggal dun. Basta nakadikit na talaga siya. Yun yung ko na kaya titingnan ko ang picture na 'to. And then sabi ko, ewan ko ba kung bakit para na-feel ko na the Holy Spirit leads me, and then nag-review ako sa aking title ng ng dito sa itong sa ko mga kaibigan, itong sa na 'to, ano ba 'to, God will protect and rescue you. So, sabi ko, hala, naano ko kasi nagbasa mga kaibigan, minsan 'pag nag-aano lang ako ng mga, title, hindi ko siya ma-remember minsan. Kaya, nag-review ako, sabi ko, ano kaya yung ko ngayon, title. Tapos yun nga, nabasa ko, God will protect you and rescue you. So, connected pa rin siya. Sabi ko, hala, connected pala siya. Kaya doon na-amaze ako mga kaibigan. Sabi ko, amazing talaga sa Lord na minsan may ginagawa ako na hindi ko alam, wala sa sarili ba? Tapos na ibabalik niya sa akin niya, ipa-remember. Kaya nag-review ako. Sabi ko na connected yung na verse of the day. Tapos ito ding sa title. And then binasa ko na siya yung buo. Sabi ko, hala, connected siya kasi nga nag-asking ako ng help kay Lord. And then ang sinabi niya dito sa kagaya ng title ko is God will protect and rescue, di ba? And then yung doon sa Facebook ko is yun din, protection pa rin, no? Yung sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. And then dito sa itong buong talata ng Psalm 91 is about pa rin sa protection. Sinabi pa rin dito, kagaya dito sa sinabi ng verse 4, sinabi dito na kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. O di ba mga kaibigan, what an amazing, di ba? So yan talaga ang ko mga kaibigan, na God is working na minsan hindi natin alam, pero nagwo-work na pala siya. In that way mga kaibigan, ay sabi ko, thank you talaga Lord, at kahit paano meron na akong ma-share. Kasi minsan mga kaibigan, nagwo-worried ako na ano na naman kaya ang aking sasabihin, Lord, ano ba ang naunawaan ko? Panawa mo naman sa akin. Siyempre minsan may naunawaan ka na hindi ko alam kung how to deliver, di ba? How to say, how to tell, no? So sabi ko, thank you so much Lord, at least kahit paano meron akong kasi through in my experience, maipatotoo ko rin sa kanila how God talk to me, na minsan ginagawa ko na hindi ko alam, yun nga, parang wala sa sarili, malalaman ko na lang pag ipa-review niya sa akin na yun nga, ni-review ko kasi connect siya mga kaibigan. So today talaga yung nangyari sa akin sa pag-post ko sa Facebook, o sa verse of the day ko, pinost ko sa Facebook, and then yung ginawa ko yung sa photo saver ko na yung about kay Jesus Christ, na yung kamay ng spirit na no palagay sa isipan ko, ito yung kamay ni Jesus Christ, na at saka ako yung inabot niya ako, parang ganun ba, at saka may love, yung the love of God, na yung
presence niya na nasa akin talaga, naramdaman ko sa puso ko, and then, pinabasa niya uli sa akin itong Psalm 91 at ito yung naunawaan ko na magkatugma sila. Sabi ko, "Thank you talaga Lord." At sana mga kaibigan meron kayong nauunawaan dito dahil ito po ang sa verse 91 ay maganda po about po sa protection po sa atin. Kaya 'pag nababagabag po tayo mga kaibigan, ah, 'wag po tayong bumitaw sa Panginoon kahit na may mga pagsubok kasi